Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Sisingit lang ako sa usapan niyo, Jenny. Well, ayos lang kung dalawa kami ni Nicole. Walang problema sa akin. Kung makakatulong yun, para makakot ng investor. Why not, diba? Dahil sa sinabi ko, ay hindi makapaniwalang tumingin sa akin si Bess. Habang si Gabriel ay napamulat ng mata at tumingin din sa akin. Seryoso ka, Bess? Ex yun ni Kuya. Saka hindi siya nababagay na maging finale na model. Bumuntong hininga ako bago pareho silang tiningnan. Board members ang nagsuggest nito, right? Hindi lang naman isa ang nagdesisyon nito. Iniisip lang nila ang oportunidad. Kilala din naman si Nicole dahil isa rin siyang sikat na model. Iniisip lang ng board members na makakahakot kayo ng investor kung pareho na sikat ang magiging models nyo. Irarampa namin ang pinakamahal at magandang alahas sa event. Kakit-akit sa mata yun. Pero Bes, nakapag-desisyon na eh. Para sa akin lang naman yung sinabi ko eh. Sayang din kasi. Biglang umayos ng upo si Gabriel. Sure ka bang ayos lang sa'yo, Mia? Na dalawa kayong paminali na model? Kasi ako, ayoko. Mas gusto kong ikaw lang. Dahil asawa kita. Ikaw ang nababagi na mag-model ng mga alas natin, ng kumpanya natin. Seryosong sabi ni Gabriel. Bakit ba ganito magsalita si Gabriel? Kakaiba kasi ang bawat salita niya at tumatago sa puso ko. Tama si Kuya Mia. Ikaw ang mas karapat dapat. Imo-model mo lang naman ang alas ng kumpanya natin. Isa ka rin sa may-ari nito, Bes. Dahil isa ka Montemayor. Bumuntang hininga na lang ako at tipid ng umiti. Wala na akong magagawa. Yun talaga ang desisyon nila. Well, nagsuggest lang naman ako eh. Ikaw lang magiging pampinali ng model, Mia. At wala nang iba. Wala nang papalit sa'yo o hahati sa pwesto mo. Hindi na ako mimik pa at tinignan na lang si Jenny na ngayon ay nakangisi na. Bumalik na sa pagkakasandal si Gabriel at saka pumikit. Bes, maiwan ko muna kayo ni Kuya. Tinatawag ako nila Ana. Babalikan kita later ha. Mukhang importante eh. Sige Jenny. Hinihintay ko lang din ang simula ng rehearsal. Tumayo na ito. Naglakad patungo kila Ana habang ako ay sumandal na rin sa upuan habang pinagmamasdan ang mga tao sa set. Makalipas ang ilang minuto ay naramdaman ko na ang ulo ni Gabriel sa balikat ko. Dahil nagulat ako ay hindi ako magalaw sa kinuupuan ko. Simple ko siyang sinilip. Tulog? Sumandal lang, nakatulog na siya. Nakatulog ba lang to ng maayos? Bakit parang puyat na puyat? Wait, anong gagawin ko? Bakit kasi biglang humilig siya sa balikat ko? Napapatingin tuloy yung iba sa amin. Nakakahiya. Na maramdam ko mahulog ng ulo niya, ay hinawakan ko siya sa kanyang pisngi. Inalalayan ko upang hindi malaglag ang ulo. Inayos kong ulo niya habang hawak ko pa rin siya. Mukhang pagod at walang tulog ang lalaking ito. Ramdam ko rin ang malalim niyang paghinga. Wala man ako ibang magagawa, alangan namang itulak ko ito para lang hindi sumandal sa balikat ko. Ang sama ko naman nun. Umayos ako ng upo. Inayos ko rin ang ulo niya na nakasandal sa akin. Hinayaan ko na rin ang kamay ko sa pisngi niya para lang pang alalay. Habang nasa gulong kaming pwesto
ay nakita ko si Jenny na butlangit ang ngiti at kilig na kilig mula sa malayo. Napairap na lang ako dahil sa reaksyon niya. Saktong pag-irap ko ay sumakto naman ang tingin ko kay Nicole na ngayon ay masama ang tingin sa akin. Dahil naalala ko yung sinabi ko kahapon kay Jenny, ay ngumiti ako kay Nicole. Magselos ka hanggang sa hindi mo nakayanin. Mas lalong dumilim ang mukha nito at lumawak lalo ang ngiti ko. Pasalamat siya at pinagseselos ko lang siya bilang ganti sa ginawa niya sa akin kahapon. Nang hindi niya makayanan ang nakikita ay nag-walkout ito. Ngayon mararamdaman mo na ang dating ginagawa mo lang. Tama si Jenny. Niloko niya si Gabriel noon. Paano kung hindi kami kinasal ni Gabriel? Baka hanggang ngayon ay sila pa rin. Pero niloloko siya ni Nicole. Well, nakapag-isip na rin ako. Kahapon, bago ako natulog, ay pinag-isipan ko lahat ng mga sinabi sa akin ni Gabriel. Nakapag-desisyon na ako na bigyan siya ng second chance pero hindi ko muna sasabihin. Hahayaan ko lang siya na maging sweet sa akin at saka bumawi. Hindi ko siya sisitahin. Sa nakikita ko naman ay malaki na ang pinagbago ni Gabriel. Maya-maya lang ay tinawag na lahat ng models. Hinanap ako ng ibang staff, kaso nung makita na nakilig sa akin ng boss nila ay ngumiti lang ang mga ito sa akin at kinikilig na tumalikod. Hinayaan nila ako na hindi mag-rehearse. Nakalipas ang kalahating minuto ay naramdaman ko na ang paggalaw ni Gabriel. Bigla itong umalis sa paghilig sa akin at gulat na napatingin sa akin. Shit! Sorry Mia, nakatulog pala ako. Kanina pa ba ako tulog? Nangalay ka ba? Sorry. Bakit ang gwapo ng boses niya? Halatang bagong gising. Tsaka, ang cute niyang mataranta. Okay lang Gabriel, mag-iisang oras din. What? Bakit hindi mo ako ginising? Baka nangalay ka. Umayos ito ng upo. Mukha kasing antok na antok ka na. Kaya hinayaan kita makatulog kahit papaano. Napahawak sa batok si Gabriel bago tumingin sa akin. Sorry Mia. Marami kasi akong ginawang paperwork sa gabi. Anong oras na ako nakatulog? Pasensya ka na. Ayos lang yun. Dapat nagpapahinga ka rin. Hindi ka rin dapat magkasakit. Sige na Gabriel, may iwan na muna kita. Kanina pa nag-start ang rehearsal eh. Tumayo na ako. Akmang maglalakad na ako nang hinawakan niya ako sa kamay. Nagtataka naman ako napatingin sa kanya at sa kamay naming dalawa. Thank you Mia. Mahinang saad nito at tipid akong ngumiti. Welcome. Sige na, pupunta na ako doon. Kanina pa akong hinihintay nila eh. Magpahinga na lang muna dito. Hinila ko ng kamay ko at naglakad na. Bakit ganoon? Tuwing lalapat ang kamay ko sa balat niya, ay may nararamdaman akong kakaiba. Ano yun? Para saan yun? Hayan ka na naman Mia. Focus sa work muna. Lahat ng nasa set ay may nakakalokong ngiti sa labi habang dumadaan ako sa harapan nila. Bigla tuloy ako nailang. Nagbandali lang pumunta sa likod ng mini stage dahil hindi ko matagalan yung mga ngiti nila. Gosh, ngayon ko lang na-realize ang naging pwesto namin ni Gabriel kanina. Para talaga kami magjowa. Ang sweet-sweet pala namin tingnan. Naku po, mukhang kami naman ang pag-uusapan nito. Isang tabi muna yan Mia at mag-focus ka muna sa work. Natapos ang rehearsal ng maayos at wala naging problema. Bukas ay siguradong perfect na ang lahat at pwede nang hindi mag-practice sa mga susunod na araw. 1 linggo na lang hinihintay para sa gaganaping event ng Montemayor Industry. Bumaba na ako sa likod ng mini stage. Sumalubong sa akin si Jenny at nakangiti ito.
Gosh! Rehearsal pa lang to, bes. Pero ang galing-galing mo. Masyado mo namang ginalingan. Si kuya tuloy, tutok na tutok sa panonood. Akala mo, mawawala ka sa paningin niya eh. Ayaw papaistorbo. Yee! Kinikilig talaga ako sa inyo, bes. Lalo na kanina, ang sweet-sweet yung tingnan. Grabe ang lakas ng boses ni Jenny. Napatingin ako sa paligid at ang dami palang tao. Nahiya naman ako dahil yung ibang staff ay nakatingin sa amin tapos ngumingiti na makahulugan. Hinila ko na lang ang babaeng ito para makalis doon. Diyos ko, ang lakas-lakas ng boses mo, Jenny. Nakakahiya naman sa mga nakakarinig. Baka anong isipin ng mga yun eh. Baka ma-issue pa kami ni Gabriel. Mahinang sabi ko kay Jenny. Tumigil ito sa paglalakad at kunot ang noo na tumingin sa akin. Eh di may issue kayo. Ano ka ba, bes? Kasal kayo ni kuya at walang problema dun, no? Kahit magchismisan pa sila, kahit ano pa ang sabihin nila, kasal kayo ni kuya, kaya mainggit na lang sila. Napamuntong hininga na lang ako dahil umiral na naman ang pagiging maldita niya. Pero Jenny, huwag ka na lang munang maingay. Alam mo naman na hindi pa kami okay ni Gabriel. Fine. Hindi ko lang kasi maiwasan, bes. Nakakakilig kasi kayo ni kuya. My gosh. Paiba-iba talaga ang mood ng babaeng ito. Nagpatuloy na kami sa paglalakad nang biglang may naalala ko. Jenny, hindi ko napansin nag-practice si Nicole. Pero nakita ko siya kanina. Oo nga eh. Biglang nawala ang bruhang yun. Siguro hindi kinaya ang selos. Yun pang ang sweet na eksena niyo ni kuya. Paano pa kaya mga susunod? Nakita mo? Aba, ako pa ba, bes? Siyempre, lagi ako nakabantay sa galaw ng babaeng yun. At kitang kita ko ang masama niyang tingin sa'yo. Tapos may pa-walkout pa. Gosh, tapos hindi na bumalik. Sana nga, hindi na siya bumalik ng tuluyan eh. Hindi naman siya bilong dito. May hinalala akong natawa dahil sa reaksyon ni Jenny. Buti hindi nagaling si Sir Manny dahil kulang ang models. Masungit pa naman ang baklang yun. Akala mo, pinagli sa sama ng loob. Pasalamat siya at hindi mainit ang ulo nun. Kasi kung hindi, ay makakatikim siya ng masasakit na salita sa baklang yun. Totoo yan. Napakasungit naman nun. Napatigil kami sa paglalakad ni Jenny. Hindi ko rin natuloy ang sinasabi ko dahil biglang sumulpot si Gabriel. May hawak itong paper bag. O kuya, bakit? Tsaka, ano yung dala mo? Takang tanong ni Jenny sa kuya niya. Kaso hindi siya nito pinansin. Nakatingin lang ako kay Gabriel at nakatitig din siya sa akin. Baka naman matuno kayo sa isa't isa niyan ha. Grabe si titigan eh. Biglang singit naman ni Jenny. Dahil sa sinabi niya ay parehas kaming umiwas ng tingin ni Gabriel. Si Jenny talaga? Kahit kailan? Tumingin ako sa kanya na ngayon ay lawak ng ngiti. Pataas baba pa ang kilay. Nakakaloka talaga ang babaeng ito. Ang lakas makapangasar. Simple ko siya kinurot sa kanyang tagliran. Ouch, bes! Bakit? Pero natatawan pa rin siya. Tingnan mo tong babae na to. Tigilan mo ako sa mangmaangan mo? Hay naku, Jenny. Eto naman si bes. Kasi naman, kung makapagtitigan kayo sa isa't isa, ay parang tagal niyong hindi nagkita. Tumigil ka na, Jenny. Biglang singit ni Gabriel. Sabi ko nga, titigil na ako. Sabay hawak nito sa bibig niya at umiwas ang tingin sa amin. Kalukuhan talaga ng babaeng ito. Naiilang na tumingin ako kay Gabriel. Sakto namang inabot nito sa akin ang paper bag na hawak. Para sa'yo. Tuna sandwich at saka pineapple juice na laman yan. Sorry kung yan lang nabili ko.
Sa cafeteria ko na niyang binili. Hindi na ako naka-order kanina. Alam ko kasi hindi ka pa nakain simula kanina. Hindi ka naman nagmerienda nung break time. Nahihiyang sabi nito. Inabot ko ang paper bag. Talagang alam niya na hindi ako kumain kanina nung nag 30 minutes break. Busog pa kasi ako kanina kaya hindi na ako nag-abala na kumain. Okay lang, Gabriel. Ano ka ba? Salamat nga pala dito. Bala ko pa na mabuba sa cafeteria. Nagugutom na rin talaga ako. Ngumiti ako sa kanya. Napansin ko ang pagkagulat nito dahil nilitian ko siya. Tapos napangiti na rin. Hindi talaga ako makapaniwala na si Gabriel ang kaharap ko at ibang iba na talaga siya. Ang sweet naman talaga. Bulong naman ni Jenny na narinig namin dalawa ni Gabriel. Sabay kaming napalingon dito at sa ibang direksyon nakatingin si Jenny. Ang lakas talaga mangasar. Pero nagulat ako nang bigla itong hinawakan ang braso ko. Bes, si Nicole, ayun, tingnan mo. May kasama siya. Wait, what the? Si Mr. Martin at si Mr. Lee yun na. Bakit kasama niya dalawang board members? Napalingon kami pareho ni Gabriel dahil sa sinabi ni Jenny. Kasama nito ang dalawang lalaki. Si Nicole ay mukhang may hinahanap dahil pabaling-baling ito ng tingin. Hindi maganda ang kutob ko dito, kuya. Mukhang may binabalak naman ng ex mo. Hindi umimik si Gabriel at nakatingin pa dito sa tatlo. Hanggang sa napunta sa gawin namin ang tingin ni Nicole. Napangiti ito at naglakad patungo sa direksyon namin. Heist, tama nga ako. Ikaw kuyang hinahanap ng ex mo. Ano naman kaya ang sasabihin niyan? Mahinang sabi ni Jenny at kumapit sa braso ko habang masamang nakatingin sa papalapit na si Nicole. Hi Gabriel, nandito ka lang pala? Kanina pa kita hinahanap eh. Marating bungad din ni Nicole na makarating sa harap namin at kasunod dito ang dalawang lalaki. Imbes na sagutin ni Gabriel si Nicole, ay mas pinukol nito ang tingin sa dalawang lalaki na nasa likod ni Nicole. Mr. Martin, Mr. Lee, what are you two doing here? Seryosong tanong ni Gabriel. Mr. Montemayor, nandito kami para makausap ka about sa pinag-usapan natin kanina. Gusto naming si Miss Nicole at Miss Sophia ang maging finale na model sa event. Silang dalawa ang magmamodel ang pinakamahal nating alahas. Hindi pa rin sila tumigil? Siya ang lalaking nakausap ni Gabriel kanina? Bakit hindi nila sundin ang gusto ni Gabriel? Siya ang boss ah. Now I know kung bakit nawala ang babaeng yan, bes. Mukhang kinausap niya ang dalawang board members para mapasyaman sa pang pinali. Hindi talaga magpapatalo ang bruha at masyadong desperada. Naku, nakakagigil. Bulong sa akin ni Jenny at humigpit din ang hawak nito sa braso ko. Kung totoo nga sinasabi ni Jenny ay masyado ang desperada ang galawan ni Nicole. Sinabi ko na desisyon ko kanina, Mr. Lee, and that's final. Mas lalo naging seryoso ang boses ni Gabriel. Mukhang hindi na nito nagugustuhan ang mga nangyayari. Mr. Montemayor, bakit ba ayaw mo pumayag? Napakandang oportunidad kung dalawang sikat na model ng Pinas ang magmumodel ng pinakamaganda nating alahas. Mas nakakainganyo ito para sa mga investor at bibili ng alahas natin. Pagsasalita naman ng isang lalaki. Nakatingin lang kami ni Jenny kay Gabriel. Hinihintay naming dalawa ang magiging sagot nito. Napansin ko ang pagkuyom ng kamao nito. Naiinis na siya. Gosh, bes. Malapit na magalit dyan si kuya. Tingnan mo, kinuyom niyang kamao niya. Bakit kasi pinagigita ng mga to? Na maging parte ng pinali ang bruhang yan. Ano pa ba ang pinaglalaban nila? Nakapagdesisyon na nga si kuya. Ang kukulit. Muling bulong ni Jenny. Tama, konti na lang talaga ay magagalit na si Gabriel. Tiningnan ko si Nicole
at nakatingin ito sa akin at sabihing ngisi. Hindi ko pinansin ang ngisi niya. Lumapit ako ng konti kay Jenny at mahina nagsalita. Jenny, bitaw ka muna. Ha? Bakit? Basta. Ano bang gagawin mo? Naku bes ha? Baka pumayag ka sa gusto ng mga yan. Ano ka ba? Hindi. Pakakalmay ko lang si Gabriel. Ay ganun ba? Sige sige, support kita here. Nang bitawan ako ni Jenny, ay lumapit ako kay Gabriel. Napatingin naman ito sa akin. Kung kanini seryoso mukha nito, ngayon naman naging malumanay. Ngumiti ako sa kanya at handang humawak sa braso niya na ikinalaki ng mata nito. Hindi ko pinansin ang naging reaksyon ni Gabriel at tumingin ako sa dalawang board members. Nahagip ng patingin ko ang masamang tingin sa akin ni Nicole. Mr. Martin, Mr. Lee, tama ba? Tumango naman ang mga ito. Bakit kailangang dalawang maging model? Wala ba kayong tiwala sa akin? Nangunot ang ng dalawang board member at nagkatinginan. What are you saying, miss? Bakit sumisingit ka sa usapan namin? Tanong sa akin ni Mr. Lee. Ngumiti ako sa kanila. Well, mukhang hindi pa nila ako kilala. Sa bagay, mga models at empleyado pa lang ang nakakilala sa akin. Mukhang hindi pa nakakarating sa mga ito kung sino ba talaga ako. Ang hina naman ng radar nila kung ganoon. Bala ko kasi ay talaga magpakilala sa mismong event. Nakausap na rin nila Jenny ang mga empleyado nila na wag muna sasabihin o ipakita sa ibang tao kung sino ba si Sophia pag walang maskara, kung ano ba talaga ang itsura ko. Because I'm Sophia. Nanlaki ang mata ng dalawa nang makilala ko. What? Ikaw si Sophia? Paano? I mean, kailan ka pa nagtanggal ng maskara? Nung isang araw lang ako nagpakilala sa lahat. Hindi ko nga alam kung bakit kayo mga board members ay hindi alam yon. Kasi halos lahat ng empleyado dito ay kilala na ako. Nakangiti ko pa rin sabi. Para man silang nataranta dahil sa kanilang nalaman. Tumingin sila kay Gabriel at nagtatanong ang mga mata. Totoo ba? Siya si Sophia? Tanong ng Martin. Yes. Mabilis sa sagot ni Gabriel. Tumingin ako kay Nicole at nginitian ko siya bago bumaling sa dalawang lalaki na nasa likod niya. And one more thing. Sophia is just my screen name. My real name is Mia Montemayor. Ako ang asawa ni Gabriel. Naramdaman ko ang pagtitig sa akin ni Gabriel. Hindi ko pinansin niyon dahil nakapokus ako sa mga tao sa harap namin na ngayon ay gulat na gulat. Well, yung dalawang lalaki lang ay hindi makapaniwala. What? Wife? How? When? Mr. Montemayor? Totoo ba ito? Nagugulang sabi ng dalawang lalaki. Tumingin ako kay Gabriel na ngayon ay nakatingin pa rin sa akin. Hindi pa rin siya makapaniwala. Ngumiti ako sa kanya at saka tumango. Maya-maya lang ay dahan-dahang sumilay ang maliit na ngiti sa labi nito at bumaling sa board members niya. It's true. She is my wife. And we've been married for a long time. Hindi na nakaimik ang dalawang board members. Siguro naman, alam niyo na ang sagot kung bakit. Kung bakit hindi pumapayag ng asawa ko na dalawa ang pampinali ng model. At isa pa, hindi na kailangan dalawang model para makahakot ng investors. Sa mismong event ay magpapakilala na ako. Magiging maingay ang pangalan ko sa oras na yun dahil sa pagre-reveal ko. Naiintindihan niyo naman na siguro ang sinasabi ko? Tumango na lang ang dalawang lalaki. Bumaling naman ako kay Nicole na hindi na may pinta mukha. At ikaw, hindi ka pa mo kontento? Nakasama ka sa pagmumodel ng alahas? Gusto mo pa talaga na makihati sa pangpinali? Miss Nicole,
Ilugar mo naman ang sarili mo. Bakit kailangan mo pa makihati kung meron ka mang pwesto? At huwag mo ipagpilitan ang sarili mo sa bagay na meron na nagmamayari. Hindi sa lahat ng oras ay makukuha mo ang gusto mo. Sobrang sama ng tingin nito sa akin. Nginitaan ko lang siya ng pagkatamis-tamis bago nagdesisyong umalis doon. Hinila ko si Gabriel paalis doon. Nilingon ko rin si Jenny na abot langit ang ngiti. Tumungo lang ako dito bago siya sumunod sa amin. Na makalabas kami ay doon lang ako bumitaw kay Gabriel. Oh my gosh! Bes, nakita yung mukha ni Nicole? Ang epic, Bes. Grabe, hindi ako kalain na gagawin mo yun, Bes. Ibang iba ka kanina. Ang cool mo. Gustong gusto ko na sumingit, pero nadala mo lahat at pinamakha mo sa kanila kung sino ka ba talaga. Grabe, kalat na sa buong building ay tsura mo, pero sila ay hindi nila alam. Board members pa naman sila. Heist. Jenny, ginawa ko lang yun para manahimik na sila. Alam kong hindi magpapatalo ang mga yun, lalo na yung si Nicole na yun. Totoo yan. Ginigit pa talaga nila. Siguro may ginawang kababalaghan niya si Nicole, kaya ganun lang magpupursige ang dalawang yun para mapapayag si kuya. Pero sorry sila. To the rescue ang asawa. Saka, aba, dapat lang ipaglaban mo ang sarili mo, Bes. Milamalit ka ata nila bilang Sophia. Porket nakamaskara ka? Eh ngayon nilantad mo na yung mukha mo at nakilala ka nila? Eh di nga sila. Tingnan mo, hindi nakakibo. Hindi nila akalain na sa likod ng maskara mo ay napakagandang babae pala. Mahabang sabi ni Bes. Sa totoo lang, ay hindi ko alam kung paano ko nakukuha ng lakas para makipagsagutan ng ganoon. Sana naman tumigil na sila, lalo na yung si Nicole. Mahinang sabi ko. Aba, dapat lang namagising siya sa katotohanan, no? Hindi lahat makukuha niya. Hindi makontento sa kung meron siya. Gosh, maarting sabi nito. Napatingin naman ako kay Gabriel nang lumapit sa amin ni Jenny. Jenny? Pwede bang maiwan muna kami ni Mia? May pag-uusapan lang kaming dalawa. Kinabahan naman ako dahil sa sinabi niya. Anong pag-uusapan? Ay, sige. Kailangan nyo nga talaga mag-usap. Balik muna ako sa loob. Kunin ko muna yung mga gamit natin. Sige na, maiwan ko muna kayo. Bago makalis si Bes, ay kinindatan pa muna nito ako bago naglakad palayo. Na makapasok sa loob si Bes, ay tumingin saan si Gabriel na ngayon ay timtim na nakatingin sa akin. Anong pag-uusapan natin? Mahina akong tanong. Imbis na sagutin niya ako, ay hinawakan niyang kamay ko at saka hinila. Wait, saan tayo pupunta, Gabriel? Kung saan makakapag-usap tayo na maayos. Hindi na ako nakalma pa. Hinayaan ko lang siya kung saan kami mag-uusap. Nagtungo kami sa VIP elevator. Pagpasok namin ay pinindot niya ang rooftop. Tahimik lang kaming dalawa habang nasa elevator. Hawak pa rin niyang kamay ko. Ewan ko, pero iba yung pakiramdam ko habang hawak-hawak niyang kamay ko. Sobrang nakakakaba. Iba yung dating ngayon kaysa dati na nagkakahawa kami ng kamay. Nang makarating kami sa rooftop, ay naglakad na kami patungo sa isang bench. Akala ko ay upo na kami, pero nagulat ako nang kabigin niya ako. Napayakap tuloy ako sa kanya dahil sa ginawa niya. Naramdaman ko na lang na mahigpit nito ako niyakap. Salamat, Mia. Alam kong hindi ka pa handa pero ginawa mo yun. At nagpakilala ka na asawa ko. Tinulungan mo ako, Mia. Sobrang sayo ko ngayon. Alam kong hindi pa tayo okay pero sobrang sayo ko sa mga oras na ito. Napangiti ako at ito na ata ang pagkakataon
para sabihin sa kanya. Wala yun, Gabriel. Kung hindi ko ginawa yun, baka ano na ang nangyari at nasabi mo sa kanila. Mas okay na rin na nalaman nilang asawa mo ako para tumigil na sila. Kumalas sa yakap si Gabriel at taimtim akong tiningnan. Sure ka bang ikaw yung asawa ko? Kasi hindi ako kinakausap nun eh. Galit sa akin yun eh. Pero ikaw, kanina ko pa nahalata na kinakausap mo ako. Tinulungan mo pa ako eh. Natawa ko ng mahina bago mahina siyang hinampas. Loko ka? Napangiti naman ito. Pero ayos na sa akin yung asawa ko ngayon kasi pinapansin ako at kinakausap. Nginingitan pa ako at hindi sinusungitan. Mas gusto ko yung ngayon. Napailing na lang ako. Hindi ko akalain na may ganitong side si Gabriel. Pero seryoso na, Mia. Pinapatawad mo na ba ako? Okay na ba ulit tayong dalawa? Umayos ako ng tayo at tiningnan siya. Magkatitigan kaming dalawa hanggang sa nagsalita ako. Napag-isip-isip ko ang lahat ng sinabi mo at ni Jenny, kaya gusto ko nang bigyan ng pagkakataon. Hahayaan kitang ipakita sa akin na nagbago ka na nga, Gabriel, na gusto mong bumawi sa akin. Sana sa ibibigay kong pagkakataon ay huwag mo nang sayangin. Sana hindi mo na ako masaktan, Gabriel. Ipakita mo sa akin na totoo lahat ng sinabi mo. Hindi ko sinasabi na okay na tayo ha. Ang ibig kong sabihin ay hahayaan lang kitang patunayan ang sarili mo. At sa totoo lang, may agam-agam pa rin ako. Pero gusto kong subukan. Para rin kay Kalia. Sana mag-work. Mahaba kong sabi sa kanya. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ko at hinalikan niyon. Huwag ka mag-alala, Mia. Ayos na sa akin na binigyan mo ko ng chance ulit at hindi ko sasayang na binigyan mong pagkakataon para papatunayan ko ang sarili ko sa iyo. Sapat na sa akin yung pumayag ka. Naiintindihan ko naman kung may agam-agam ka pa. Alam kong hindi madali sa iyo na mapatawad ako ng lubusan. Pero salamat at sinubukan mo pa rin, Mia. Hayaan mo lang ako at ipaparamdam ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Na nagsisisi na talaga ako sa ginawa ko sa iyo nun, Mia. Babawi ako sa iyo, Mia. Pati na rin sa anak natin. Hindi ko sasayangin ang binigay mong pagkakataon. Mahabang sabi ni Gabriel. Aasahan ko lahat ng sinabi mo, Gabriel. At sana hindi ako magsisi. Hindi ako mangangako, Mia. Pero gagawin ko. Salamat sa pagbibigay sa akin ng second chance. Tumangulang ako at nginitian siya habang pinagmamasdan ko ang kanyang mga mata.